talk about growing in the Spirit. Ito po ang aking family. Si Sister Pam po. Si Sarah. Minsan Maui, minsan Minsan Maui, minsan ko din. Ewan ko ba? Just Pam. At ito naman po ang aming pangalan ng anak, si Aisen. He is 15 years old. Nag-aaral po siya sa TPS. We are very proud of him dahil recently lang po, nung matapos po itong grade 9, nakutin po yung grade 9 ng TPS. He was given a high honors po. Maging tuwal po sa atin yan at pinagpapasalamat po natin yan sa ating Panginoon na binigyan po natin yung wisdom. At ito naman po ang aming bunsong anak na si Ian. He is 4.5 years old. Para na rin po siya pumapasok sa school dahil every day po, 5 times a week, nagpupunta po siya sa Healthcare City para po mag-receive ng kanyang mga therapies. So, ito po ang aming family, kami po ang Amante family. And so, proceed na po tayo sa ating topic, which is growing in the Spirit. So last week po, kamusta po yung experience nang matanggap po natin yung Holy Spirit? Meron po ba kayo gusto share in 1 word, in 2 words? Ano po ba ang may i-describe nyo sa pagtanggap po natin ng Holy Spirit? Anyone po? Meron po ba nakatanggap na parang mainit na pakiramdam? Meron po bang gano'n? Meron po ba? Mainit talaga. Mainit. Mainit. Yung may nakaramdam na malamig. Meron naman po siguro nakaramdam na sobrang saya. Nag-uumapaw yung kaligayahan sa puso, kaya maluha. At meron din naman po siguro na nakaramdam na parang okay lang, parang normal lang nangyayari. At ito po ay normal na mangyayari sa atin. Ako rin po ay ganun din po yung feeling ko nung nagtanggap po ako ng Holy Spirit. Parang normal lang. Pero hindi ko ba nakatas kasi ngayon yung kamay ng mga nagpe-pray over sa atin. Parang may naramdaman lang po. Siguro po, nagbubunot or may ginawang iba yung nagpe-pray over sa akin. Parang pakiramdam ko, nabatukan ako. Pinutukan niya tao ni Lord. So, yan po. Ang importante po dito is yung sinasabi ni Tito Leo na ano man yung naging experience natin nung nakaraang Friday, dapat i-claim natin na tinanggap na natin ang Holy Spirit. At ang importante rin po ngayon is yung alamin natin kung ano na ba yung susunod natin gagawin pagkatapos natin matanggap ang Holy Spirit. So, yun po ang pagtanggap natin is only the beginning. Ngayon po ay pag-aaralan natin yung kung paano naman ba ang gagawin natin na para lumago ang Holy Spirit sa atin. At blessed po tayo dahil binigyan tayo ng Panginoon ng 5 tools upang ma-develop po natin ang Holy Spirit sa atin. At bago po ituloy po yun, i-share ko lang po sa inyo yung aking experience sa pagkuha po ng driving license because I think may makukuha po or may maibigay po akong lesson po dito. Ako po kasi ay nakarami ng pag-test. Napakarami po talaga na hindi po talaga. Bachelor po? Ha? Dalawang emirates. Dalawang emirates po yung pinakalan ko. Isang Dubai at Sharjah. At nakahigit 10 beses po ako kumuha ng test. Ano po, malungkot na karanasan pero Masaya. masaya ba? Una po ay meron po akong natutunan dito. Mali po kasi yung attitude na ginawa ko approach na sa pagkuha. Sabi ko po kasi is, nagda-drive naman ako sa Pilipinas, madali ko naman ipapasaya dito. So parang, ang epekto po naman, hindi po, asarado po yung isipan ko dun sa mga classes na binibigay sa akin. Wala akong natutunan. Pero yung pangalawa po is, mali yung focus na ginawa ko. Nung tinanggap ko na kailangan ko talaga matuto, ang tinutukan ko naman is yung kung paano ba yung mga steps na gagawin. Di ba, mirror, side mirror, mag-arrange ka ng seatbelt, ganyan. So, doon ako natuto, naging technical yung aking pag-aaral ng driving. Nakalimutan ko na dapat pala ang tutukan ko is ano ba yung reason ko bakit natin kailangan pumasa sa driving lesson. Siguro po makakapag-suggest ako na ang naging reason ko talaga kung bakit natin kailangan kumuha ng driving lesson is para ma-ensure na pag nag-drive tayo sa kalsada ng UAE, ligtas tayo. Safety yung pinaka-kabuuran noong experience na yun. At nung maintindihan ko na talagang safety nga ang dapat kong tutukan, naging madali na po unawain na kaya pala kailangan silipin itong ano na ito. Hindi naman talaga pala kailangan na step by step 1, 2, 3, 4, hindi naman pala talaga kailangan. Ang kailangan, pa-ensure mo na makita mo yung kapaligiran mo ay safe bago ka mag-change ng lane or bago ka mag-park. May baka magpe-preno ka, yung nasa likod mo ay may kasunod ka. So, safety po. Nung makuha ko na yung kabuuran na yun, madali nang tanggapin yung mga lessons at yung mga step by step. So, ganun din po dito sa ating tatalakayin ngayon.
kailangan pong intindihin natin bakit ba natin kailangan. So, title na po isabi is Growing in the Spirit. Ano po ba ang talagang kailangan buod na makuha natin dito sa goal natin, bakit natin kailangan mag-grow in the Spirit? Any suggestion po? Any gusto nyo sabihin ko? Kung pwede po ako mag-suggest ng reason kung bakit natin kailangan pag-aralan ito is yung dapat po natin magkaroon ng intimacy sa ating relationship with Jesus Christ. So kung bawat step po na pag-discussan natin ngayon, still po ang nasa isipan natin, mas madali po natin maunawaan itong mga 5 steps, 5 tools po na ito. So first, primary tool po upang tayo mag-grow sa Holy Spirit is yung prayer. Pero bago po yan, ang Christian life po is can be pictured as will. Parang nire-represent po ng will ang ating Christian life. Ito po ay may three parts na yung outer ring, yung pong hub na nasa gitna, at yung spokes po. Ito pong outer ring, una pong part natin pag i-discuss, ito po yung part ng gulong na tumatama sa kalsada. So minsan, smooth yung kalsada, minsan magaspang or off-road, or minsan napuputikan, at minsan meron pang mga tusok-tusok na nakapagpa-flat dun sa tire. Nire-represent po ito ng ating daily Christian life kung saan na-encounter natin yung realities ng buhay. At ito naman pong second part, yung hub. Ito naman po yung kung saan nanggagaling power and direction ng gulong. At it holds the wheel together. Dito po, ito naman po ang nire-represent ni Jesus Christ. Sa kanya po nanggagaling ang direction and power. At yung power po is that of the Holy Spirit. At yung five spokes naman po na nakikita natin, ito po yung nire-represent ng 5 tools na ating gagamitin upang lumago tayo sa ating relationship with our Lord. Namely, prayer, study, fellowship, service, and sacraments. So una po, i-discuss natin yung prayer. Ito po yung primary tool. Okay na po, mayroon na po maligaw. This is the primary tool which is a means for establishing and maintaining a deep and personal relationship with our God. So meron pong tatlong, pwede rin po natin sabihin na ang prayer is, it is our conversation with God. Hindi lamang po yung ihingi tayo. Pwede rin po natin pakinggan ng Panginoon sa pakikipag-usap sa atin through prayers. So, ano po natin yung definition ng prayer as a conversation. It's two-way, hindi lang po one. Okay. There are 3 important principles na matututunan po natin sa prayer. The first one is, it must be faithful. So, kailangan po natin mag-decide na magkaroon po tayo ng daily time with the Lord to spend prayer. Meron po akong may share na story na siguro po narinig na rin yung isang worker na bago siya magpunta dun sa trabaho, along the way, madadaanan niya yung simbahan. At everyday din po, ginagawa niya is pumapasok siya dun sa simbahan. He spend a very little time, very small time para lumuhod sa simbahan na yun. Magsasabi lang siya na, Lord, ito po ako, just checking in for the day. Tapos lalabas na siya at yun na yung kanyang pinaka-prayer. So, siya po ay may decision na every day, he will spend time to the Lord. And I believe that is enough for our Lord na lagi natin siyang naaalala bago natin gawin anything else. We should also adopt a prayer format. Makakatulong po sa atin ito. I don't know if you have already heard about the ACTS acronym. Ito po ay nagre-represent sa elements ng isang prayer. ACTS po stands for A is for adoration. Ito po yung part na kung saan binabanggit natin yung mga qualities ng ating Panginoon. Tinatawag na natin ang ating Panginoon sa mga pangalan niya na katulad po ng Prince of Peace, Savior, Lord of Lords, King of Kings. Marami pong pangalan ng Panginoon na nagde-describe sa kung anong kaya niyang gawin. At mag-isa-suggest ko po na pwede po natin i-adapt na yung sa every prayer na gagawin natin, dahil masyadong maraming pangalan para banggitin ang pangalan ng Panginoon, kung anong klase panalangin po yung gagawin natin, banggitin natin yung quality ni Lord na nandun. Like for example, humihingi tayo ng biyaya sa Panginoon ng ating finances, financial.
we know that the Lord is our great provider. So, bago tayo mag-start ng prayer, let's call upon the Father. Father, you are the great provider. And then we say our prayer about asking for providence. Ganun din po kung humihingiling tayo ng panalangin tungkol sa pagpapagaling ng may sakit. We know that Jesus Christ is the healer. We call Him, Lord, you are the healer. Ganun din po sa pag humihingi tayo ng katulad ngayon sa situation sa marami, kung ano man po yung concern natin para doon, we can call upon the name of the Lord na He is the Prince of Peace. At kung tayo nanghihina, pwede natin tawagin siya na He is our strength, He is our refuge. Then we ask for strength. And ganun din po sa paghingi ng wisdom. So marami pa pong names ang ating Panginoon. Kung gusto niyo pong ma-avail ito, meron po tayong listahan. And we will be able to provide you that. Or you can search in the internet what are the names of our Lord. The contrition naman po, ito naman po yung part na kung saan humihingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. So, we are claiming na kapag tumawag tayo sa ating Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran, He is a very merciful Father. Sabi nga po na ng isang verse is, He is slow to anger and quick to forgive. So, anytime na maghingi tayo ng forgiveness sa ating Panginoon, dito po papasok sa part na ito na contrition. Let's claim na pinapatawad tayo ng ating Panginoon. And dito po, habang ibabalik po natin sa adoration part na humihingi tayo ng kapatawaran, we can call upon our Father as the merciful Father. Then Thanksgiving, ito po yung part na sinasabi natin yung mga pagpapasalamat sa Kanya. Pagbibilang lang po ng blessings na binigay natin sa Kanya, pupuhan po yun ng maraming oras sa ating pananalangin. Pero napakasarap po na isipin na, Lord, ito pala yung mga ginawa mo sa akin. Yung pagising ko pa lamang sa umaga, isang biyaya na binigay ninyo sa akin, maraming salamat po. Then maybe kahapon, merong naging magandang pangyayari sa buhay ko about your job, or blessings na tinanggap sa trabaho, sa yung protection. All of these are, we can put in our prayers as thanksgiving. Also, the third part, S stands for supplication, which is asking for blessings, asking for yung ating pong panalangin na mismo kung ano po gusto natin hilingin sa ating Panginoon. Humingi tayo ng financial support, ng magandang kalusugan, ng protection sa lahat ng bagay na ating gagawin. Tapos maganda rin po kung makakapag-decide tayo on the practical details of the prayer. Sabi po, kailan tayo magandang mag-pray? Ito po ay actually kahit anong oras po natin piliin is pwede po natin gawin yun. As long as it is convenient to us and ito yung time na masisiguro natin na mapoprotektahan natin. Kasi tayo naman magseset eh. Si Lord, imimit niya tayo kung saan natin gusto. Ganun siya ka-flexible. Tapos po, kung gusto niyo po, katulad ng ginagawa ng ating Panginoong Jesus, gamitin natin yung pinaka-favorite time niyo of the day kung kailan siya nag-pray. Alam po ba natin kung anong favorite time ni Lord na mag-pray? In the Bible, we can see that the Lord loves to pray early in the morning, sa madaling araw. And, so, second detail ng ating prayer na ating kailangan din pong i-establish is kung saan tayo dapat mag-pray. Dito po sa Matthew 6, we can read, medyo mali po, pero I will read it for us. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. So doon po sa hindi tayo maligistorbo, yung masisiguro natin na intimate yung ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. The next po is how long ang ating prayer. Recommendation po na magkaroon tayo ng at least mag-start sa 5 to 10 minutes. Pero ang goal po natin is to increase ng ating prayer as long as we can. But in our covenant, we are given the recommendation of 15 minutes a day time of prayer. Start with 5 to 10 minutes, then gradually increase. So, another important principle po, from the first one is faithful.
the second one is, it should be led by the Holy Spirit. So, nagawa na po natin yung structured type of prayer. Merong acts, merong sa kung anong oras, kung kailan, kung gaano kahaba. Maganda po ito, pero kapag nagiging sobrang ulit-ulit na po yung ginagawa natin, parang nagiging masyadong mechanical at nagiging dry na po yung prayer natin. So, it should be led by the Holy Spirit, kaya dapat maging open din tayo na baguhin yung format ng ating pagdadasal. Siguro po sa part na ito, sabi nga po, be open to change the format of your spirit, of your prayer as the Spirit leads. I-share ko po sa inyo yung mga itinuro ni Tita Nina na types of prayers na kanyang ginagawa. Tita Nina po is one of our community leaders who has become international coordinator po nitong UAE before, and now they are doing international missions. So in one of their teachings, sabi po niya is, you can adopt a prayer na kung tawagin niya ay breath prayers. So sabi po sa atin, 15 minutes ang i-spend natin in everyday. Breath prayers daw po is mga napaka-iigsing prayers na gagawin mo sa lahat ng bagay na iyong gagawin. Pagising mo sa umaga, sabihin mo kagad, good morning Lord, good morning Jesus. That is a breath prayer. Tapos kapag kakain ka na, of course, maybe most of us here are praying before we eat. We pray the grace, or we just say, thank you Lord sa pagkain ko na aking kakainin. Then kung lumabas na tayo at tatawid tayo sa kalsada, Lord, please protect me sa pagtawid ko. So ganun po. Hindi lang natin kinukonsumo yung 15 minutes na requirement sa atin, but ini-spend na natin yung buong maghapon na laging nasa isip ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating gagawin ay nagsasabi tayo ng breath prayers. So magandang practice din po na ating i-adapt na changing the format as the Spirit leads. And also, isa pa po dun sa medyo intimate naman na paraan niya ng pag-pray ng Tita Nina is yung the Jesus prayer. So, ito rin po ay ginagawa niya kapag meron siyang malalim na panalangin na gustong gawain. Para rin pong yung worship na ginagawa natin, na hindi na niya masabi kung ano yung gusto niya sabihin, pero sa puso niya, gusto niya humingi ng prayer sa ating Panginoon. So, ang ginagawa po niya is, sa harapan ng isang altar, doon po yung crucifix, may nakasinting kandila, at nakabukas yung Bible. Nakaupo siya doon or nakatayo. Ang importante pong gawain is yung relax ang iyong katawan sa pagkakatayo at sa pagkakaupo. At kapag relax na po yung katawan niya, sasabihin niya ng paulit-ulit yung word na, yung name ni Jesus. So sasabihin niya, Jesus, Jesus. Isang practice din na po yung pag-inhale mo, sasabihin yung name ni Jesus, Jesus, and then you will exhale, na i-expel mo po, iisipin mo na i-expel mo lahat ng bad entities na nasa katawan mo. So, i-practice po niya ito for as long as she can, for tayo po, pwede po natin gawin yun na as long as we can, we will expel yung mga bad things, we will inhale Jesus because Jesus is the breath of life. And nagko-cost po ito ng healing sa ating katawan, nagko-cost ng healing sa ating soul particularly. Isang way din po na pwede natin i-adapt. It requires meditation and it requires a specific time na ating po may ibigay. At isa pa po itinuro niya is yung prayer din po ng pag-invoke sa Holy Spirit. Yung Come Holy Spirit, kung nakakabisa po nito. Kung nanamnamin po natin yung context ng para din pong Our Father, na halos kompleto na rin po siya. Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. Doon po, pagbukas pa lamang po ng prayer, ini-invoke na natin yung Holy Spirit na manahan sa ating mga puso. Tapos nagre-request na fill the hearts of your faithful with the fire of your love. Tapos ano na rin po din ang ating requirement para sa kung magsaserve tayo. At kung humihingi tayo ng wisdom, nandun din po yun. Sa last part po is that we may ever enjoy His consolations through the same Christ our Lord. So, naghihingi rin tayo ng happiness dun sa prayer po. So, magandang practice din po na araw-araw, i-pray natin yung prayer about inviting the Holy Spirit. And most important about prayer is, it must be centered on a relationship with Jesus. Sa araw-araw nating pananalangin, ang goal natin dapat dyan is yung lumalim ang ating relationship with Jesus Christ.
At hindi po dapat na isipin natin na makapag-pray lang or makapag-pray na maganda kasi minsan maririnig natin yung ibang mga kasama natin, wow, ganda ng salita niya, galing ng salita. May mga ganun pong klase ng prayer. It's not to pray well. Ang importante po is yung puso sa pananalangin, yun po yung dapat natin matutunan. We need to grow in our relationship with the Lord. Masyado po ba ako mabilis magsalita or okay lang? So, napakasimple lang po ang concept ng isang prayer. It is very, very simple. It is a matter of loving God and being loved by Him. Concentrate not on the prayer, but on the Lord. In prayer, we talk with God and God talks to us. So, we will move na po dun sa second tool, which is study. Para po mas mapalalim pa natin yung ating relationship with our Lord, dapat din po na alamin natin kung ano yung gusto niya, ano yung mga hindi niya gusto, ano ba yung mga nagawa niya. So, we will exert an effort na magkaroon po tayo ng understanding more about God so we can love and better serve Him. At meron pong 3 ways na binibigay sa atin kung paano po natin mapag-aaralan ang mas marami pa po tayo malaman tungkol sa ating Panginoon. Ang una nga po dito is yung Bible. We should decide to start reading the Bible. Sa ngayon po, medyo madali na maka-avail ng mga through emails at through sa Facebook po, meron na po tayo na papanood ng mga videos na nag-share ng mga Bible verses. Isa po siguro dito si Father Luciano Peloni, if you are familiar. Then, if you are subscriber of Po Sanchez, meron po siyang pinapadala everyday na from Kerigma. Full time, po. Tapos, the Bible po, it contains the very word of God. Sinasabi po dito kung ano yung mga sinabi niya sa mga tao po during previous times, even into the apostles. Ito po kung ano, sinasabi rin po dito kung ano yung mga nagawa niya. At sinasabi rin po dito kung ano pa yung mga gusto niyang gawain naman natin. Isang ano lang po dito tungkol sa pagbabasa ng Bible. We are encouraged to read the Bible for 10 to 15 minutes. Mag-start na po tayo dun sa Gospel for today. And make it a goal to read the whole Bible. Isang reminder lang po sa pagbabasa ng Bible. Minsan po kasi magkakaroon tayo ng different interpretation sa mga messages po ng Bible. Pero paano po natin masisiguro na tama yung ating pag-unawa sa Bible is we should always start with a prayer at hilingin ang Holy Spirit na i-guide tayo dun sa ating babasahin verse. It will help us to understand more whatever part of the Bible is we are reading. And we could also read some church publications. May mga teachings po na pinapalabas ang ating Catholic Church about matapos po natin maintindihan from the Bible kung anong sinabi ni Lord sa Kanya, we should also listen to what people say about our Lord. Doon po sa pakikinig ng encyclicals, yung meron po dito yung Fidei, Evangelii Gaudium, saka po yung mga circulars na pinapadala ng ating simbahan. Nakakatulong din po ito sa growth natin in the Holy Spirit. Yung mga magazines, spiritual books, at articles about our faith, maganda rin po na mag-spend tayo ng time kung babasahin po ito. And also, yung pag-attend po natin, ito pong ginagawa natin ngayon, CLP, as we have said, mas nakikilala natin ang ating Panginoon through this. Siguro po, you agree na marami po tayong natutunan dito ng mga bago sa ating kaalaman about our Lord. And also, may mga paparating pa po ng mga teachings na ibibigay po sa atin. Sa community po ay meron tayong isa po sa mga particular na teachings na well-loved at highly recommended po yung marriage enrichment retreat. For us as a couple, dito po namin natutunan yung aming roles bilang husband and wife. Isa po sa mga topic na diniscuss po yun. Didiscuss din po dun kung ano yung roles natin bilang parents at kung paano natin magagamit ang marriage sa pagsisilbi sa ating Panginoon. So ito po ay binigay sa atin ng Panginoon para mas maunawaan natin kung gaano
sagrado yung ating pagsasama bilang mag-asawa at kung paano ito ginagamit ng Panginoon upang mag-glorify siya. And the Word of God is also spoken during Sunday Mass and homilies and parish conferences. Sana po we take the opportunity na mag-attend po sa mga retreat na binibigyan ng ating parish like yung Filipino Overseas Workers Retreat, Filipino yung ginagawa sa St. Mary's. Filipino community, Filipino community. And we should also begin to taking notes. And also in the Catholic tradition, ang devotion po natin kay Mama Mary, magandang tool din po ito para mas mapalalim natin yung pagkakakilala sa ating Panginoon. May instances po na sa ibang grupo, hindi naman po natin sinisiraan ng ibang grupo, pero parang hindi po nagiging ganun kataas yung kanilang pag-honor at pag-respect sa ating Mama Mary. Pero kung tutusin po natin, pag-aaralan po natin yung buhay ng ating Mama Mary, napaka-laki po ng papel na rin ng pananampalataya. I'm sure aware po tayo. Pero kung magme-meditate din po tayo dun sa yes na sinabi ni Mama Mary, kung paano niya nasabi yung yes, kung bakit siya ang sinabihan ng angel about that declaration, yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kung magme-meditate po tayo dun sa yes, marami po tayo matututunan na si Mama Mary pala is isa sa mga figures ng Bible na dapat natin tutunan. Because of her yes, Jesus Christ was born into this world. And sabi nga po ni Tita Mariting, napakahirap dasalin ang Hail Mary at iba pang prayers about Mama Mary nang nakatutok talaga yung isip natin doon sa pagpapray na yun. Laging habang pinipray mo siya, bigla may magpa-pop up sa isip natin na para ma-distract tayo. At kapag na-pray na raw po natin ng Hail Mary na isang buo, meron pong isang reward na binibigay. I think it's yung soul in the purgatory ay nag-ascend into heaven every time we complete one Hail Mary. Wholeheartedly. Tapos ito rin po mga devotion natin sa mga saints. Medyo napupulaan po ang ating Catholic Church na po dito, pero dapat pong establish natin na hindi naman natin ina-idolize ang mga saints. Nagkakaroon tayo ng devotion sa kanila dahil we revere them as also dati rin silang mga sinners before they became saints. So tayo, sigurado mayroong isa sa mga saints na makaka-relate tayo sa pinagdaanan nila na makakatulong sa atin. Paano ba nila na-overcome yung mga struggles sa buhay nila na pwede ko pa lang i-apply sa ating buhay. So pag-aralan natin yung buhay ng mga saints at makakatulong po ito sa ating journey patungo sa ating Panginoon. So nandito na po tayo sa third tool, which is service. So si Jesus Christ po is at work in us through the Holy Spirit, not just for our personal development. Gusto rin po ni Jesus Christ na ma-equip tayo upang maging handa tayo na mag-serve para sa Kanya, upang i-glorify siya through service. And kailangan po natin magkaroon ng mentality ng service at condition po natin ang ating mga sarili na mag-serve, maging servants. Dito po sa verse ng Matthew 20:26-28, pwede po ba natin basahin ito? Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave. Just as the Son of Man did not come to serve, but to serve, and to give his life as a ransom for many. So si Jesus Christ po, He already set an example na siya po ay isang Lord, He is the God, pero nagpunta siya rito para tayo ay hindi para pagsilbihan siya, kundi para mag-serve. At ito pong pagsaservice nakakatulong din po sa atin dahil it touches the very basic of our attitudes and our independence na tinuturuan po tayo maging humble. It teaches us to reach out to others, and it also touches the basic attitudes of ourselves and our independence to be humble.
So napakalaking word po nitong humility. 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 There are many ways that we can serve. So, ano-ano po ba yung mga paraan na pwede tayo mag-serve? So, ito po ginagawa natin ngayon na kinikilala natin ang ating Panginoon, ang pagdadasal din po, at ang pagpupumilit natin na mamuhay ng matuwid, ng naayos sa kalooban ng ating Panginoon. Sa ganitong paraan po pala nakakapag-serve na tayo sa ating Panginoon. Nire-ready na natin yung sarili natin para sa mga gusto niyo ipagawa sa atin through service. And, sorry po. Okay. We also serve by performing our basic responsibilities. So, sino po ba ang kauna-unahang tao ibinigay sa atin ng Panginoon na pa-under sa ating pangangalaga? Family po natin is binigay sa atin ng Panginoon upang ating paglingkuran. Yung ating po mga spouses, pagka binibigay na po natin sa kanila yung kanilang mga pangailangan, yung pag-guide po natin sa kanila sa papunta sa ating Panginoon, this is a form of service na ito po yung kauna-unahan natin dapat na maging service because they are the closest person na nasa atin. We can also serve as parents, yung pangangalaga po natin sa mga anak. This is also serving the Lord by raising them up to be Christ-like. And also, dahil mas marami po tayong oras na ginugugol sa trabaho dito po sa lugar na ito naman ng UAE, maaari rin po natin paglingkuran ng ating Panginoon by performing our duties honestly. At pwede po natin naisipin na hindi naman yung boss nating nawalo, yung boss nating ang ating amo, kundi naglilingkod tayo para sa ating Panginoon Jesus. Kapag ganito na po yung mentality natin, siguro mababawasan yung stress natin sa trabaho na hindi na natin sisihin yung boss natin na binibigyan ako ng stress, dibukas. Kung isipin natin na ang Diyos ang ating employer, mas madali natin mapapagaan ang ating mga puso sa pagtatrabaho. Makakapagtrabaho tayo ng gaan. And also, in day-to-day life, makakapag-serve din po tayo. Yung pag-offer po ng sasakyan sa kung sino po meron sasakyan, yung pag-offer ng ride to a person who is in need, magandang service din po yan. Yung pag-aalok din po na tayo ang mag-aalaga dun sa anak ng kakilala nating couple. Minsan po kasi meron mga couple na hindi makaalis ng bahay, hindi makapunta sa trabaho dahil wala pag-iiwanan ng anak. So kung meron naman po tayong free time para mag-offer ng tulong, service na rin po ito sa ating Panginoon. Yung also yung pagbibisita po sa mga may sakit, yung hospitality po natin sa mga bisita, sa mga pumapasok po sa ating tahanan, these are also forms of services. And we can also serve the Lord by offering, at siguro po madalas na natin maririnig to every time we will have a talk about service, yung time, talent, and treasure. Kapag in-offer na po natin ito sa ating Panginoon, this is also a form of service. Meron po dito isang verse na hindi po yata naisama sa slide. It's from James, chapter 2, verses 14 to 17. Binabanggit lamang po dito yung what good is it kung tayo ay pinagdadasal natin, nalaman natin na mayroong pangangailangan yung isang kapwa. May kakulangan siya sa kung ano man yung pangangailangan niya. What good is it kung pag-pray natin siya at basahin ko lang. What good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? Suppose a brother or a sister is without clothes and daily food. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. So this is one form of service din po. Supporting through prayer and financial contributions yung mga authentic Christian ministries na alam natin. Kapag alam po natin na effectively na further yung pagpapakalat ng salita ng Diyos, itong isang organization, yung pagsuporta sa kanila by finances, yung pagsuporta ng pagdadala ng merienda sa kanila, or yung pagtulong, pagbibigay ng moral support by being there,
this is also a form of service. And looking for opportunities to give our time and energy to serve in a Christian group such as Couple for Christ, katulad po ng nakapaligid sa inyo ngayon na service team, this is also a very beautiful form of service. Would you like to give a round of applause sa ating po mga... So many Fridays po, they are coming in here and then they are also giving us the fourth tool is fellowship. So we don't become Christians by ourselves. Fellowship refers to everything that Christians do together as a body. Ito po yung nagpapatibay ng ating mindset na tayo ay mga brothers and sisters in Christ. We do the fellowship, we do everything together. And dinideclare po natin through fellowship na tayo ay one family under the Lord. Kailangan po nating mapasama sa isang community, sa isang grupo, to experience the fullness of Christian life. Sa pagsusupport po natin sa isa't isa, nakakakuha po tayo ng wisdom and strength sa kapwa po natin. So imagine niyo po kung regular tayo nakikita, 4 families meet every week. Yung isang problema po siguro ng first couple, na napagdaanan na nila, nabigyan nila ng solusyon, at na-share nila dun sa isang grupo na yun. Yung second couple na posibleng kasalukuyan pa na dumadaan sa experience na dinaanan ng first couple, ay ma-avoid na yung mga pagkakamali na pwedeng gawin ng second couple. So, that is just first couple na nandun sa isang group. Imagine it will be multiplied to 4 couples na meron yung iba't ibang experiences na may ibabahagi sa atin. So, lalo po tayong nakaka-gain ng wisdom and strength through our brothers and sisters if we are in a group. And yung fellowship dito, katulad ng ginawa natin kanina, yung pag-worship, magandang fellowship din po ito. Okay? Natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay nagpupuri at nagpapasalamat ng sama-sama sa Kanya. Sabi nga po, where 2 or 3 are gathered in His name, ano doon yung presence ni Lord, di ba? So, lalo pa siyang natutuwa kapag lahat tayo ay kumamanta ng sa isang boses na puro papuri sa Kanya ang sinasabi natin. Natutuwa si Lord kapag siya yung bida sa ating pag-worship. So, we can do fellowship in worship in liturgies, prayer meetings, yung mga conferences po na ating pwedeng daluhan, and coming together for teaching and formation. At yung serving together po is also a form of fellowship katulad din po na ginagawa ng ating CLBT. Isa rin po dito sa may share ko is, nagkaroon po kami noon ng isang Christmas party sa bahay ko na isang chapter leader po namin noon. Nakalatag po yung mga programs sa maghapon. Meron po kaming mga parlor games, merong konting program. Pero kalagitnaan po ng aming program, nag-decide si Bro Alex yata or si Brother Ed. Nagtugtog sila ng mga worship songs, tapos nag-umpisa na pong magkantaan ng mga kalikasalan, may mga kantante. Parang halos lahat na po talaga nagsipagkantaan. At ang nangyari na lamang po dun sa Christmas party po namin na yun is, yung kabuuan ng programa, nag-ano na lang po kami, nag-praise fest. Sabi nga po ng aming chapter leader, marami pa tayong activities sana na gagawin, pero gusto yata ni Lord na mag-praise and worship tayo. So, yun ang nangyari. So, natuwa si Lord doon. Lahat po kami, pag-alis po namin doon sa Christmas party na yun, puno-puno po yung puso namin ng kasiyahan. And we were able to experience that kind of worship. So, we can experience this Christian fellowship in Couples for Christ na next week po, ipapaliwanag po ito ng susunod na speaker upang mas maunawaan po natin itong community ng Couples for Christ. At yung fifth tool naman po natin i-discuss is yung sacraments. It is the most important tool for Catholics to grow in the Holy Spirit, yung pag-receive po natin ng sacraments. Mayroon po tayong sacrament of reconciliation and the sacrament of Holy Communion. So, maganda po para sa atin na lagi natin ina-accept po ito. There are 7 sacraments
in the Catholic Church, namely baptism, confirmation, penance or yung ating confession, Eucharist or the Holy Communion, matrimony for the married couples, for couples who are deciding to get married, and holy orders, and also the anointing of the sick. Yung 7 sacraments po ay binigay ni Jesus Christ sa simbahan para i-administer po sa ating mga members. They are necessary for our salvation. Ang purpose po ng sacraments is to make people holy and to build up the body of Christ. Sa pagtanggap din po ng sacraments, pino-worship na po natin si Lord. At because it imparts sanctifying grace. So, dito po sa mga sacraments po nito, para po sa atin, sa Couples for Christ, we are required to, no, hindi required. It would be good for us, we must receive the sacraments of baptism, confirmation, and matrimony. So, binasok po ako yung mga tungkol sa baptism. Ito po yung kung saan tayo ay, yung ating ancestral sins ay binawash out by pouring the holy water and by calling upon the Holy Spirit to descend upon us. Yung confirmation naman po is ito po yung kumukumpleto dun sa initiation na ginawa natin sa baptism. Confession is when we ask for forgiveness from our sins by telling it to the priest, and we get the absolution of our sins. Actually po dito po sa Sacrament of Confirmation, nagkaroon po kami ng isang mass noon na kung saan ni-request po si Father Chito na mag-discuss ng konti tungkol dito sa sacrament po nito. Yung kaunti pong sharing niya tungkol dun sa, homily niya tungkol dun sa sacrament, inamit po ng 1 hour. So napakarami pong magandang di-discuss tungkol dito sa. Pero yung talk number 8 po, na-discuss na po sa atin yun, pati po yung mga facilitators natin, i-explain na po sa atin kung gano'n po kahalaga ito po sacrament po nito sa atin. In the Holy Communion, every time that, naniniwala po tayo bilang mga Catholics, na every time the Holy Host is being raised, ito po ay nagiging real body ni Jesus Christ. Real body and blood. So, kapag lagi po natin tinatanggap ito is, ini-invite natin lagi sa ating katawan ang ating Panginoong Jesucristo. Then, sacrament of matrimony for married couples. Ito po yung may part po doon sa definition ng Catholic Church na ito yung agreement ng isang man and a woman na ini-raise up ni Jesus Christ into a level of sanctity. So, hindi ko ba natatandaan yung may part doon sa Bible na tinanong ng mga Pariseo si Jesus Christ, ano masasabi mo doon sa isang asawa na i-divorce yung kanyang asawa? Sabi ni Jesus Christ, sinabi sa inyo ni Moses yan kasi matitigas ang inyong ulo. Pero kung ano man yung whatever the Lord has put together, no man should ever separate. So, tapos makatapos pa po nung pag-uusap na yun with the Pharisees, pagdating po nila doon sa isang kwarto, in-emphasize pa po ulit ni Jesus Christ yung pag-uusap na yun. Tinanong po siya ulit ng mga disciples kung ano ba yung tungkol sa marriage. Sinabi niya, kapag ang isang lalaki ay i-divorce niya ang kanyang asawa, nag-asawa siya ng panibago, he is committing adultery. Gayon din yung babae kapag i-divorce niya ang kanyang asawa at nag-asawa siya ng panibago, she is committing adultery. So, binigyan pa ng emphasis ni ating Panginoon yung sanctity ng marriage. Ang confession po at ang ating Holy Communion, mayahalin tulad po natin ito sa buffet na inihahanda ng ating Panginoon. So, ang blessing po nandyan at nasa sa atin na lamang po kung para i-avail natin itong blessings po nito. So, maganda po na lagi natin i-avail itong blessing po nito. Kulit ko. Yeah. So, the sacrament is like a buffet, the blessings are abundant and readily available, but sometimes we limit ourselves from receiving it. Okay po, so ito po yung 5 tools ng
kung paano po tayo lalago sa kung paano po natin mapapalago ang Holy Spirit sa atin. At kung paano, lagi po natin isipin na ito po ay gagawin natin to have an intimate relationship with our Lord Jesus Christ. At yung ating pong tinanggap na Holy Spirit last week ay umpisa pa lamang po ng ating journey in this very exciting and new life with the Lord. At tayo po ay mga babies in Christ pa lamang, and we need to grow. With this growth that we are having, we can glorify the Lord more. And if we are faithful, we will grow in the Holy Spirit and we will be more blessed in our family life. So, ito po yung talk number 8, and for this po, may God be pleased.